Kasya yan. Oh, wag mo itapon yung styrofoam. Lagay mo muna dyan. Make sure it's gonna fit once you get through it. Taga nanak-nak vanilla din. Alright. Yeah, let's get this over. So for today's vlog ay syempre pupunta kami ngayon ni Josawa. Syempre sa favorite place namin. Kung nakikita nyo, sobrang init kasi ngayon, kaya yon nagyaya siyang pumunta dito sa SM para lang syempre magkape, tapos mag-ice cream kami, tapos mag-window shopping. At kung nakikita nyo, nakastock kami ngayon dito sa tulay. Malapit to sa amin dahil sobrang traffic, sobrang init. So ayan, nag-tricycle nga kami papunta dito. At syempre bago kami pumunta dun sa kabila ay umikot-ikot muna kami dito. Iniisip nga namin kung mangungutang kami ng aircon, diba? So ayan, so balak namin lagyan ng aircon after 4 years. Ngayon lang kami magpapalagay ng aircon doon sa kabilang kwarto kasi nga ngayon iba na talaga ngayon ang init. So ngayon bago nga kami magpunta doon, magkakape muna kami. At sabi nga niya sa akin ang dumi-dumi daw ng CR kasi yung iba daw sa sahig daw nag-iihi. So bakit daw ganon? So sabi ko syempre hindi pare-pareho yung tao. At dito nga kami pala sa food court. So ayan, nag-CR siya ulit at ako nandito ulit naghihintay sa kanya kasi nga sabi ko sa kanya is ano ba, bibili ba tayo ng aircon or mag-electric fan tayo kasi nga wala talaga sa plano namin, kaso lang nadaanan namin. Tapos ayun, parang bigla na lang nagsabi siya na o sige, pero bago kami pupunta doon para mag-ikot-ikot, bibili muna kami ng ice cream kasi ito yung favorite niya talaga na ice cream dito lagi, yung Dairy Queen. At binigay niya nga sa 500 pesos ko, 10 piso na lang. Sabi ko mahal naman itong ice cream kasi nga ang 500 ko 10 piso lang ang balik. Sabi niya sa akin, mahal daw kasi yung ice cream na binili niya kasi daw iba daw yung baso. Talaga ba? So pagkatapos namin kumain doon sa kabila ng ice cream at coffee, so pumunta kami dito sa kabilang building. At sabi ko nga sa kanya, parang may magandang ano ngayon tawag nun, may magandang palabas. Pero sabi ko sa kanya, kaso ang mahal ng ticket. Sabi ko, mag-Netflix na lang tayo kasi sa Netflix natin, isang buwan na natin yung magagamit. O diba, nag-under naman yung pagkakuripot ko. So, palagi niya naman yan sa akin sinasabi na kailangan daw i-treat ko daw yung sarili ko once in a while. Pero sabi ko kasi, meron naman tayo at saka hindi naman ako mahilig manood ng sine, sabi ko. So ayan, kakaikot-ikot ko nga, hindi ko naman napansin na nandyan na pala siya sa likod ko kasi nalibang ako ng kakatingin at kakabasa ng, alam nyo yun, ng mga movies na now showing sa theater. So ayan, niyaya niya na nga ako na bumaba at bumalik kami doon sa mga nagtitenda ng aircon. So tiningnan namin yung aircon, pero ang totoo niyan, wala talaga kaming balak bumili ng aircon kasi nga syempre wala sa budget. So ayan, tiningnan namin to at saka syempre habang tinitingnan namin to, ini-imagine ko kung ito ba kakasya doon sa kwarto sa kabila, ito ba kasing size niya, kasi nga wala kaming idea dahil hindi naman namin sinukat doon yung lagayan ng aircon. At syempre basta lang kami pumunta doon at ayun, napakuha nga kami, nabitbit nga namin yung aircon at 2 electric fan. So ayan, pagpunta namin doon, sabi ko sa iyo, pag hindi mo pinaplano na nangyayari talaga, pero pag pinaplano mo minsan hindi nangyayari, ano ba talaga. So ayan, 2 nga yung aking electric fan kasi balak ko nga palitan yung mga electric fan doon sa bahay kasi 4 years na. Pero the same pa rin ang brand na kinuha namin kasi nga 4 years naman. Alam nyo, hindi naman talaga yung nasira yung electric fan namin. Kaso lang, si Jerry kasi minsan pag nagmamadali, basta niya lang niyoyoko yung electric fan, basta niya lang inaangat. So, parang nabali yung liig ng electric fan bago magana pa, malakas pa. Kaso lang, naiingayan lang siya sa ilisi kasi nga
parang sumasayad. Sabi ko sa kanya, sumasayad yan kasi nga nililift mo na yung electric fan na hindi pa siya naka-align. Sabi ko sa kanya, kaso lang ganun talaga siya gumamit. So, minsan mai-stress ka na lang kaya ayun, pinabayaan ko na lang at ayun, pinalitan naman niya at ang sabi ko nga sa kanya, need na natin tong gawin kasi nga or I mean paandarin kasi sabi ko sa kanya, kailangan maibalik natin in case na may damage ang items. So, ngayon nandito kami sa kabilang kwarto. Ito yung kwarto dati na ginawa kong tindahan ng time ng pandemic na nababaliw ako dahil gusto kong magtinda-tinda, magkaroon ng income kasi nga syempre hindi ako sanay na walang trabaho. So, ginawa ko to dating tinda-tindahan, tapos nag-online selling ako. Tapos ayun, na ano ako, kumbaga, madaming mga masamang mga nilalang. So, ayan, in-stop ko kasi nga nabash ako na nabash hanggang nasira yung account ko sa isang platform. So, ayan, ngayon, double deck ito. Tapos, ayan, pareho naman yung may mga foam. Tapos, ayan, so sinusukat nila yan kasi hindi magkasya yung aircon at pawis na nga dyan si Kano. Tapos ayan si Andring tulog. So walang natutulog dito. Ngayon sa taas si Andring lang isa. Tapos yung nakikita niyo yung gulo-gulo niyan kasi nga walang nag-aayos dito dahil syempre ayaw ko naman makikialam kapag nandyan sila. So, ang ginawa nila is tatanggalin nila to ang isang bakal kasi kapag hindi daw yan tanggalin, hindi makakapasok yung aircon. Kasi kasalanan din naman talaga naming dalawa to kasi nga bumili kami na hindi kami nagdala ng sukat. So, syempre, alam namin kakasya, ang alam namin ganyan, kasing laki lang niya sa kabila, ganon-ganon. So, ayun, pagdating namin dito sa bahay, dahil wala nga kami sa planong kumuha ng aircon na to, wala, hindi siya magkasya dito. Ngayon, sabi ni Kano, tanggalin daw yung paa ng aircon. Sabi ko, wala, hindi mo yan pwedeng tanggalin kasi kung masira yung aircon, hindi na natin siya mababalik dun kasi nga pinakialaman mo yung katawan. So, ngayon, ang ginawa, kasi nilagyan namin to ng screen kasi para, di ba, kahit paano, walang lamok na pumasok. Kaya, ayan, ngayon gugupitin na namin yung screen kasi kailangan nilang lagariin yung bakal na yan. Ayan, so, ayan, nagpapalit-palitan sila dyan maglagari ng bakal dahil kapag hindi yan tinanggal ang isang bakal na yan, hindi makakapasok tong aircon na to. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa'yo kasi baka malaki. Kaso yun, ang pinakamaliit na size doon. Pero hindi siya magkasya. So, hindi ko alam kung anong klaseng aircon dito dati yung nakalagay. Bakit itong kinuha namin hindi magkasya. O talaga namang hindi kami kumuha ng size. Basta lang kami kumuha ng aircon, o diba? Kasi nga, mga wala sa plano ba. So, ayun. So, naghiram pa nga sila ng lagaring bakal sa kapitbahay namin kasi yung lagari na ginagamit niya is wala ba siyang handle, so masakit sa kamay. So, ayan, sabi ko sa kanya, hayaan na lang na si JM ang gumawa kasi kapag siya baka kung ano na naman yung magagawa niya, tsaka syempre baka mahilo siya. So, ayan, inaantay at malapit na rin tong matapos at matatanggal talaga nila yan. So, ayan, ang gusto niya talaga, tanggalin niyang para ang paa dyan sa ilalim kasi daw pag wala daw yung paa na yan ay papasok daw yung aircon doon sa lagayan. Sabi ko, kapag tinanggal mo yan, mabovoid ang resibo natin na 7 days na hindi mapapalitan kasi nga, syempre, mayroon nang nasira. So, ayan, sobrang init talaga ngayon. Kaya bakit ba namin to kinuha? Kasi nga, ng mga nakalipas na taon, hindi naman kasi ganito kainit. Kaya ang electric fan dito, kaya lang. At saka malamig naman dito ang kwarto. Pero ngayon, dahil kailangan. So, ayan, napakuha kami ng aircon. At syempre dahil graveyard chef siya, tapos pagdating niya dito, kailangan niya matulog at sobrang init. Look at her, Minsan just like a gumigising pa bird. siya, tapos tulog ulit, gigising ulit. So, hindi siya makakakuha ng sapat na tulog bago siya ulit magtrabaho. So, ngayon, ang gagawin niya na naman dyan sa kabila is, i-makeover din niya yung kanyang kwarto pero sa isang araw na. So, yan lang muna yung ating update sa ating aircon after 4 years. Nagka-aircon din. Thank you, Lord.